Makikita nyo dito, ito yung pinakatambucho nya. Check nyo yung tip. Yan. Check nyo yan kung tuyo ba or basa. May kakaibang tunog sa motor na kukunin nyo. Syempre, dun yung malalaman o dun yung mararamdaman na may kakaiba sa unit na to. Lalo na kapag kukunin natin na second hand. So yung mga buddy, magandang hapon. Dito nga pala tayo sa High Speed Garage FI Tech. Yan, dyan tayo nagpapagawa mga buddy. At saka dyan natin dinadala yung mga taong nagtatanong sa atin kung ano nga bang mga problema ng kanilang mga motor. So ngayon mga buddy, meron ako naisip na i-content para sa inyo. Kasi napakarami nagpapagawa sa amin regarding sa mga bagong kuha nilang unit. Tapos pagbukas nila, sobrang daming problema. Sobrang daming gastusin na hindi nila ine-expect. Syempre, kaya nga tayo bumibili ng mga second hand na motor. Una, dahil para makatipid. Pangalawa, para makaawas-awas sa mga gastusin. Kaso nga lang, ang nangyayari mga buddy, pagkakuha ng unit, pagbukas ng motor, sobrang daming gastusin, ang sakit sa ulo. So tara, meron ako ibibigay na tips sa inyo kung ano nga ba dapat gawin if ever bibili kayo ng second hand na motor. Ito basic tips lang naman to para sa inyo, and ang nakikita ko lang naman kung bakit ginawa ko to is para makaiwas tayo sa sakit ng ulo. So yun, tara mga buddy. So yun mga buddy, tara simulan natin pag-usapan kung ano nga ba yung mga tips na kailangan nyo malaman kapag kukuha kayo ng second hand na motor. At least bibigyan ko kayo ng mga 5 tips para alam nyo, marami-rami tayong susundan kapag bibili na tayo ng motor. So yung mga buddy, ang first tip na maibibigay ko sa inyo pag nakita nyo na yung motor or kapag nasa harapan nyo ng motor ay start nyo yung motor. Start natin. Start nyo at least 10 to 15 minutes. Yeah, for example, na-start nyo na ng 10 to 15 minutes, hayaan nyo lang siya na running. Kung matitest drive nyo, much better. Pero kung nandun kayo sa area na alam nyo medyo hindi kayo makakalayo, start nyo lang na at least 10 to 15 minutes, tapos check nyo to. Makikita nyo dito, ito yung pinakatambucho nya. Check nyo yung tip. Yan. Check nyo yan kung tuyo ba or basa. After 15 minutes na running yung motor. For example, nakita nyo na basa, most probably may problem tayo sa engine. And hindi maganda senyalis yun para kunin nyo yung motor na to. Mga buddy, yun yung first tip. Tapos pangalawang tip naman mga buddy, after din ng running ng 10 to 15 minutes, check nyo yung ilalim. Kung meron nga bang tumutulo, kung meron nga bang, alam nyo yun, mga hindi normal na leak sa ilalim ng makina or ilalim ng motor. So much better habang running siya, i-center stand nyo, saka tignan nyo yung ilalim ng motor. Para sa ating pangatlong step mga buddy, ang kailangan nyo tignan ay ang odometer ng motor. For example, sa case na ito, ang odo niya ay 68,800. For example mga buddy, meron tayong kukunin na mapapansin natin na medyo maganda sa market. Siyempre pag bumibili tayo ng motor, mas maganda yung mga batang motor ika nga, o yung mabababang odometer. Much better mga buddy, pag mag-check kayo ng motor, for example, nasa 5,000 odo pa lang yung unit, syempre medyo mataas-taas yung value nun. I-try natin tignan kung match nga ba yung pinaka-itsura ng motor sa odometer ng motor. For example, kagaya nun, 5,000 yung odo niya, much better tingnan natin kung talagang pang 5K ba itsura ng motor dahil syempre alam naman natin, pag mas mababa yung odometer or yung kilometers, mas hindi gamit yung motor. Siyempre hindi naman maganda na sobrang baba nung odometer niya, pero pag nakita niyo yung motor, pudpud na yung gulong, palit na rin yung kaha, sobrang daming naging problema, marami, ito, ano na, kupas na yung mga hand grip, tapos marami ng mga pinalitang pyesa. Siyempre yun yung medyo mapapaisip tayo regarding sa motor niya. At para sa pang-apat na tips na kailangan nyo gawin kapag nakita nyo na yung motor na bibili nyo, kailangan nyo siya siyempre test ride. So tara, test ride natin ito. So yan, syempre kapag na-test ride nyo na yung motor, dun yung mararamdaman kung meron nga bang hindi normal na pag-alog, hindi normal na pagtakbo, or may kakaibang tunog sa motor na kukunin nyo. Syempre dun yung malalaman o dun yung mararamdaman na may kakaiba sa unit na to. Kasi alam naman natin, supposedly tahimik ang makina at wala tayong ibang problema sa handling ng motor, lalo na kapag kukunin natin na second hand. Tapos lastly, syempre sa panglima at huling tips ko para sa inyo kapag kukuha kayo ng motor, syempre magdala kayo ng kakilala nyo o trusted mechanic
Siyempre, mas maganda kung meron tayong dalang diagnostic tool para makita natin, lalo na sa mga naka-FI. Sa mga carb, hindi naman nauso yun, pero sa mga naka-FI, siyempre mas maganda kapag kukunin na natin yung motor at nakapag-decide na tayo, magdala tayo ng kasamang mekaniko, trusted, saka merong tools na dala tulad ng diagnostic tool para wala tayong maging problema at walang hidden issue na makita sa motor na kukunin natin. So ayun lang mga buddy, if ever interested kayo sa contents natin na to, from now on, sisimulan na natin ulit yung pagbabalik natin sa mga ganong review. Dahil yun naman talaga yung nire-review natin noon. So if ever interested kayo, meron po tayong TikTok. And then yung ating Facebook page, ito yun. So yun lang mga buddy, maraming salamat. Ride safe po sa lahat. And if ever may katanungan kayo, comment down below or PM nyo lang ako. So yun lang mga buddy, maraming salamat.